Si Mastercard, isa po sa pinakamalalaking payment provider sa buong mundo, ay nakipag-partner na kay Chainlink, isa pong kilalang blockchain protocol. Sa simpleng salita, pwede nang bumili ng crypto si Juan gamit lang ang kanyang Mastercard direkta on-chain. Hindi na kailangang dumaan sa centralized exchange tulad ng Binance or Coins.ph. Ang development na ito ay may potensyal na baguhin ang laro. Hindi lang para sa mga sanay na sa crypto, kundi lalo na para sa mga baguhan at walang kaalaman sa Web3. Pero paano nga ba ito gumagana? Ano po ang role na ginagampanan ni Chainlink? Sino ang ibang kasali sa partnership na ito? At ang pinaka-importante, anong epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang layunin ng partnership ni Mastercard at saka Chainlink? Ang pangunahing layunin ng partnership na ito ay gawing mas madali at accessible ang pagbili ng cryptocurrency gamit ang Mastercards. Hindi mo na kailangang gumawa ng account sa isang centralized exchange, mag-verify ng identity o maghintay ng ilang araw para lang makabili ng crypto. Gamit ang bagong system na ito, pwedeng dumiretso sa pagbili ng crypto on-chain at real-time. Si Chainlink ay nagsisilbing tulay o interoperability layer sa pagitan po ng traditional finance gaya ng payment network ni Mastercard at decentralized finance or DeFi. Sa madaling salita, si Chainlink ang nagko-connect sa off-chain world at on-chain world para maganap ang seamless crypto transaction. Ngayon ay sino-sino ang mga kasali sa integration na ito? Bukod po kina Mastercard at Chainlink, may iba pang mga Web3 companies na kasali sa integration. Yan, nandyan po si Zero Hash, ang responsable sa pag-convert ng fiat money tulad po ng piso o dolyar papuntang crypto sa paraang sumusunod sa mga regulasyon. Ibig sabihin, legal at compliant ang conversion process. Yan. Nandyan na rin si Chief4 Payments. At siya naman ang nagpo-proseso ng Mastercard transactions. Siya ang taga-proseso ng bayad mula sa card mo. Pagkatapos ay nandito na rin si Swapper Finance. Kasama po si XSwap ay nagbibigay ng front-end application kung saan mismong nangyayari ang crypto swap. Gamit po nila ang liquidity mula sa decentralized exchanges gaya po ni Uniswap. So para mas madaling maintindihan ang flow, gamitin mo ang iyong Mastercard. Dadaan ito kay Chief4 para maproseso. Susunod ay papasok kay Zero Hash para masigurong compliant ang conversion. Pagkatapos, pupunta na ang transaction sa Swapper Finance gamit si XSwap kung saan i-convert na ang fiat mo papuntang crypto, diretso on-chain. Ngayon ay ano po ang sinabi ng mga executives ng Mastercard at Chainlink tungkol dito? Ayan. Ayon kay Sergey Nazarov, siya po ang co-founder ng Chainlink, isa ito sa mga layunin ng kanilang protocol, ang pagsama ng traditional finance at saka decentralized finance. Masaya siya na sa wakas naipatupad na ang vision po nilang ito kasama ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Sabi naman ni Ra Damodaran, ang Vice President po ng blockchain sa Mastercard, yan, may malaking demand ngayon para sa mas madali at mabilis na access sa digital assets. Kaya ginamit nila ang global payment network nila para tuluyan ng mag-merge ang off-chain payments at saka on-chain commerce. Ayan. Ngayon ay ano po ang track record ni Mastercard sa crypto space? Hindi ito ang unang beses na tumapak si Mastercard sa mundo ng crypto. Noong taong 2023, nakipag-partner na po sila sa crypto exchange na si Bit2Me para maglabas ng debit
Mastercard na pwedeng gamitin sa mahigit 90 million stores sa buong mundo. Bukod pa dito, sumali rin sila sa project ng Facet para isulong ang crypto adoption sa Indonesia. Kamakailan lang din ay pumasok sila sa partnership kasama si Ripple para sa development ng CBDC o Central Bank Digital Currency. At noong nakarang buwan, tinap po nila si MoonPay para tulungan sa stablecoin off-ramp payments na magagamit ng 150 million businesses. Ibig pong sabihin ay matagal na po talagang active si Mastercard sa paghubog ng crypto landscape. Pero ngayon lang talaga nila ibinuhos ang malaking hakbang sa tulong ni Chainlink. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kung isa ka po sa mga ordinaryong Pinoy na gusto lamang pong magsimula sa crypto, ay malaking tulong ito. At bakit? Kasi una, hindi mo na kailangang magtiwala sa mga centralized exchanges na pwedeng ma-hack or ma-regulate ng gobyerno. Pangalawa ay hindi mo na kailangan ng maraming verification steps na madalas ay nagiging hadlang para sa mga beginners. Ang pangatlo, mas mabilis, mas safe at saka mas direct ang proseso. At dahil si Chainlink ang bumubuo ng bridge papunta sa on-chain ecosystem, magiging transparent at decentralized ang paraan ng pagbili ng crypto. Hindi na po ito puro centralized control, mas decentralized na ang kapangyarihan. Sa madaling salita ay binibigyan tayo ng option na bumili ng crypto sa paraang mas simple, mas mura sa fees at mas kontrolado natin mismo ang ating assets. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito po ay isang game changer. Ang partnership na ito ay hindi lang simpleng collaboration ng dalawang kumpanya. Isa po itong malinaw na pahiwatig na ang mundo ng traditional finance ay unti-unti nang yumayakap sa Web3. Hindi na natin kailangang maghintay ng matagal. Sa tulong po ni Chainlink, ni Mastercard at ng iba pang Web3 partners, ang dating komplikado at technical na mundo ng crypto ay unti-unti nang nagiging abot kamay ng ordinaryong tao. At para sa atin bilang mga Pinoy na naghahanap ng paraan para maka-access sa global financial system, ito ay isang panibagong pinto ng pag-asa. Hindi lang si Bitcoin, si Ethereum o si XRP ang bida. Ngayon, pati si Mastercard ay humahabol na rin sa blockchain revolution. Kaya kung ako po sa inyo, bantayan natin ang development na ito. Maghanda tayo dahil sa susunod na mga buwan, baka tayo na mismo ang makabili ng crypto gamit lang ang ating local na Mastercard. Direkta on-chain. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.